Isang maaraw na hapon sa Wild West at si Buster Scruggs ay nakasakay sa kanyang kabayo sa isang liblib na lupain. Mukha siyang isang masayahing cowboy ngunit ang totoo, siya ang pinakadelikadong asasin sa lugar at may malaking gantimpala sa kanyang ulo. Sa kanyang paglalakbay, nakahanap siya ng bar kung saan siya huminto upang uminom gayunpaman, ang empleyado ay tumangging magbenta ng whiskey sa kanya dahil ito ay isang ipinagbabawal na inumin at sa makatuwid ay ibinibigay lamang ito sa mga kriminal. Sinubukan ni Buster na ipaliwanag na hindi siya dapat husgahan batay sa kanyang maayos na hitsura at maaliwalas na kilos dahil isa rin siyang pasaway. Ngunit walang naniniwala sa kanya at ang isa pang cowboy ay handa ng lumaban para palayasin siya. Ngunit mabilis na nagsisi ang mga cowboy na ito na nang mamaliit sa kanyang kakayahan dahil napakabilis ni Buster, at sa isang segundo ay bumunot siya ng baril para barilin ang bawat tao sa bar. Pagkatapos ay naglakbay si Buster ng kaunti pa hanggang sa makarating siya sa French, isang bayan na hindi pa niya napupuntahan. Ang kanyang unang pinuntahan ay ang lokal na salon, kung saan dapat niyang iwanan ang lahat ng kanyang mga armas sa pintuan upang sumunod sa patakaran na bawal ang armas sa loob. Pagkatapos ay sumali siya sa isang laro ng poker sa pinakamalapit na mesa sa ilalim ng kondisyon na kukunin niya ang baraha na iniwan ng manlalaro na kakaalis lang. Sa kasamaang palad ng suriin ni Buster ang mga ito ay natuklasan niya na ang huling manlalaro ay umalis dahil nakuha nito ang pangit na baraha na tinatawag na Dead Man's Hand, at tumanggi din siyang laruin ito na nagdulot ng puot sa iba pang mga manlalaro lalo na ang nakakatakot na si Joe. Sa pag-aakala na siya ay hindi sumusunod sa mga patakaran, inilabas ni Joe ang kanyang baril upang takutin si Buster, ngunit mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsipa ng tabla sa mesa upang tamaan ang baril na hawak nito dahilan para tamaan ni Joe ang sarili na agad siyang pinatay. Dahil sa insidenteng ito ay nagkaroon ng tensyon sa salon, kaya nagsimulang kumanta si Buster ng isang kanta na ginawa niya para kay Joe na nagbibigay inspirasyon sa lahat na kumanta at sumayaw. Ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang dumating ang kapatid ni Joe na nalaman ang nangyari at hinamon si Buster sa isang tunggalian upang gumanti. Muli ay pinatunayan ni Buster na siya ang pinakamabilis na asasin sa lugar at pagkatapos ng ekspertong pagbaril sa daliri ng lalaki, sa wakas ay pinatay niya ito habang tinitingnan niya ito sa salamin para lang magpakitang gilas. Si Buster ay nakakaramdam ng kumpiyansa gaya ng dati nang biglang ang isa pang kumakanta na cowboy ay dumating sa bayan. Ito ay si The Kid na hinahamon din si Buster sa isang tunggalian. Ang engkwentro na ito ay mas mabilis pa kaysa sa huli, ngunit sa pagkakataong ito ay si Buster ang namatay dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng isang lalaki na mas mabilis kumilos kaysa sa kanya. Sa pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang mortal na katawan, inamin ni Buster na dapat ay nakita na niya ito noong una pa lang dahil hindi siya maaaring maging una magpakailanman at kinanta pa niya ang kinakanta ni The Kid kanina. Samantala sa New Mexico, isang cowboy ang nakahanap ng isang nakahiwalay na bangko at sinubukan itong nakawan. Ang bank teller ay nagpapanggap na nakikipagtulungan at umupo upang kunin ang pera, ngunit ang totoo ay gumalaw siya upang kunin ang kanyang nakatago na armas at nagpaputok upang mangabala bago tumakas. Ang cowboy ay nagawang iwasan ang mga putok at hindi nag-aksaya ng oras sa pagkuha ng pera mula sa kahon ngunit sa sandaling siya ay lumabas, pinaputukan siya ng teller at pinilit siyang magtago sa likod ng isang balon. Sinusubukan ng cowboy na magpaputok pabalik ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil nilagyan ng teller ang kanyang katawan ng mga kawali na sumasangga sa lahat ng mga bala. Salamat sa dagdag na proteksyong ito, nagawa ng teller na lumapit ng sapat upang mapabagsak ang cowboy. Nang magising ang cowboy pagkalipas ng ilang oras, nakita niyang nakatali siya sa isang puno at nakatali ang kanyang mga kamay sa kabayo. Lumalabas na ang grupo ng mga sheriff na tinatawag na posse ay napatunayan siyang nagkasala at hinatulan ng kamatayan kaya ito na ang pagkakataon niya na sabihin ang kanyang huling mga salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ay tinambangan sila ng isang grupo ng mga mandirigmang Comanche na mabilis na pinatay ang buong posse, ngunit iniwan ang cowboy sa kanyang kabayo sa pag-aakalang nakakatawa na magdusa siya ng dahan-dahan. Ang cowboy ay gumugugol ng ilang oras sakay ng kanyang kabayo at sinusubukan ng kanyang makakaya na pigilan ang hayop sa paglalakad upang hindi matuloy ang kanyang kamatayan. Sa kalaunan, sa wakas ay naging mapalad siya dahil natagpuan siya ng isang lalaki na bumibili ng mga baka na tinatawag na drover. Pinalaya siya nito sa pamamagitan ng pagbaril sa lubid at pinayagan siyang sumabay sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Wala pang isang oras ang lumipas bago matuklasan ng cowboy na hindi siya kasing swerte gaya ng inaakala niya dahil ang drover ay isa palang magnanakaw ng baka at nang nahanap sila ng isa pang posse ay nagmamadali itong umalis habang siya ay naaresto muli.
Makalipas ang ilang sandali, dinala siya sa bayan kung saan siya napatunayang nagkasala ng hukom at ipinadala sa bitayan. Habang naghihintay ng kanyang katapusan, ipinokus niya ang kanyang mata sa isang dalaga na nasa karamihan upang ang huling makikita niya bago ang kanyang kamatayan ay isang magandang tanawin. Hindi kalayuan doon, isang tumatandang impresaryo ang naglalakbay kasama si Harrison, isang binata na walang mga braso at binti, ngunit may napakagandang boses na ginagamit niya sa pagbigkas ng mga klasiko mula kay Shakespeare at Lincoln. Nagiging entablado ang bagon na sinasakyan nila sa tuwing humihinto sila sa isang bayan, at habang binibigkas ni Harrison ang kanyang mga klasiko, nangongolekta ng pera ang impresaryo mula sa madla. Siya rin ang namamahala sa pagpapakain kay Harrison, paglalagay ng kanyang make-up, at kahit na ang pagtulong sa kanya na ilabas ang dumi sa kanyang katawan. Ito ay nakakapagod at malungkot na buhay, at ang impresaryo ay mas napapagod kaysa kay Harrison araw-araw. Kapag bumibisita sila sa bahay ng mga bayaran na babae ay hindi man lang nag-aabala ang impresaryo na magbayad para sa isang babae para kay Harrison. Iniiwan niya ito sa isang kwarto at inihaharap siya habang siya ay nagsasaya, ibig sabihin ay kailangan pa rin niyang marinig ang lahat. Sa tuwing naglalakbay sila sa mga malalayong bayan sa kabundukan, hindi gaanong interesado ang mga manunood sa kanilang munting palabas at halos hindi sila kumikita. Isang gabi, napansin ng impresaryo na kakaunti lang ang nanonood sa kanila dahil sa ibang bagon nakatutok ang lahat. Ang madla ay nagpapalakpakan dahil sa isang manok na kayang gumawa ng basic na plus at minus sa pamamagitan ng pagtuka sa ilang pininturahan na mga numero. Nang makakita ng pagkakataon, nagpasya ang impresaryo na bilhin ng manok at inaalagaan niya ito ng buong pag-iingat gaya ng ginagawa niya kay Harrison, na nagsisimula ng mag-alala tungkol sa susunod na mangyayari. Kinabukasan ay inihinto ng impresaryo ang kariton sa tabi ng tulay at sinuri ang lalim ng ilog na dumadaloy sa ilalim sa pamamagitan ng pagbagsak ng malaking bato sa tubig. Ang mga resulta ay eksakto kung ano ang kailangan niya, at maya-maya ay bumalik siya sa bagon na ang manok na lamang ang pasahero dahil si Harrison ay itinulak din sa ilog. Sa ibang ilog sa baba ng bundok, may dumating na isang matandang prospector na naghahanap ng ginto. Noong una ang kanyang kawali ay nakakakuha lamang ng maliliit na butil ng ginto, ngunit nang mabilang niya ito ay sinuri niya ang landas kung saan dapat siya maghukay upang mahanap ang pinagmulan. Ang matanda ay gumawa pa ng kampo sa tabi ng ilog, at siya ay kumakain sa pamamagitan ng pangingisda at pagnanakaw ng mga itlog mula sa mga pugad ng mga ibon. Pagkatapos ng maraming araw ng paghuhukay ng mababaw, nagawa ng prospector na mahanap ang lokasyon ng pinagmulan at nagsimulang maghukay ng mas malalim. Ang kanyang mga kalkulasyon ay naging perpekto at sa wakas ay nakahanap siya ng isang malaking ginto na magpapayaman sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ng oras upang magdiwang dahil isang binata na nakasunod sa kanya ang lumapit at binaril siya. Pagkatapos magsindi ng sigarilyo upang magdiwang, tumalon ng binata sa butas para ilipat ang katawan ngunit tinambangan siya ng prospector na nagpapanggap lamang na patay. Ang matanda ay nakipagbuno sa lalaki para kunin ang kanyang baril at pinatay siya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang katawan at kinumpirma na ito ay hindi malala dahil ang bala ay lumabas sa kanyang likod at hindi tumama sa anumang organ. Pagkatapos lagyan ng benda ang sugat ay tinapos niya ang pagmimina ng ginto, inilibing ang binata sa butas, at iniwan ang lambak kasama ang kabayong may dala ng kanyang bagong kayamanan. Samantala, sumama ang magkapatid na Alice at Gilbert sa isang bagon ng tren na papunta sa Oregon Trail. Si Gilbert ay hindi eksaktong isang mahusay na negosyante, ngunit sinabi niyang nakipag-ugnayan siya sa isang bagong kasosyo sa negosyo na handang pakasalan ng kanyang kapatid kapag nakarating sila sa Oregon. Kasama nila sa paglalakbay ang aso ni Gilbert na si President Pierce, na itinuturing na lubhang nakakainis ng iba pang mga manlalakbay dahil sa kanyang patuloy na pagtahol. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang paglalakbay, si Gilbert ay nagkaroon ng isang marahas na pag-ubo at namatay sa tila sakit na cholera. Tinulungan ng mga pinuno ng bagon na sina Billy at Arthur si Alice na ilibing ang kanyang kapatid pagkatapos ay tinanong nila siya kung gusto niyang patuloy na maglakbay kasama nila o uuwi na siya. Dahil napagtanto na wala na siyang babalikan, pumayag si Alice na manatili kasama nila upang hanapin ang kanyang swerte sa Oregon. Kinabukasan ay nakatanggap si Alice ng mas masamang balita. Ang batang inupahan ni Gilbert para dalhin ang kanilang kariton ay nagsabing nangako ito sa kanya ng sahod na $400 at inaasahan na ang unang kalahati ng presyo ay babayaran kapag naabot nila ang kalahati ng lokasyon. Walang pera si Alice, at kung mayroon man ang kanyang kapatid ay naiwan ito sa kanyang suot na ngayon ay nakalibing na kasama niya.
Masyado nang malayo para bumalik ngayon kaya humingi ng payo si Alice kina Arthur at Billy, at sumagot ang mga lalaki na hindi kapanipaniwala ang sahod at tiyak na mas mataas ito kaysa karaniwan. Iniisip ni Alice na kasalanan ni Gilbert ang pagiging isang walang kwenta na negosyante, ngunit iniisip ni Billy na maaaring hindi nagsasabi ng totoo ang lalaki kaya pinayuhan niya siyang huwag munang kausapin ang lalaki sa ngayon at kapag nakarating na sila sa kalagitnaan ay susubukan niyang takutin ito para ipagtapat ang katotohanan. Dahil patuloy na inirereklamo si President Pierce at ayaw naman na asikasuhin ito ni Alice dahil hindi ito sa kanya, tinulungan din siya ni Billy na mailigaw ang aso sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa gitna ng lambak at pinatakbo ito sa pamamagitan ng pagputok ng baril sa langit. Nagpatuloy ang biyahe ng walang anumang problema, at si Alice at Billy ay nagbahagi ng ilang oras ng magkasama at natuklasan na pareho sila ng mga pilosopiya. Maya-maya nang humingi ng kumpirmasyon ang inupahan na lalaki sa kanyang sweldo, sinubukan ni Billy na kausapin ito ngunit siya ay hindi nagtagumpay kaya naman nag-alok siya kay Alice ng alternatibo. Dahil matagal na niyang iniisip na magretiro sa tren, hiniling niya kay Alice na pakasalan siya na isang paraan upang akuin niya ang utang ni Gilbert at makapagtayo ng bahay at magkaroon ng maayos na pamilya. Medyo nabigla si Alice nang marinig ito, ngunit nagustuhan din niya si Billy at tinanggap ang alok. Pagkalipas ng ilang araw, nag-aalala si Arthur tungkol sa mga bagong bakas ng paa na natagpuan sa lugar at sinuri ang kanyang mga manlalakbay para lamang matuklasan na nawawala si Alice. Narinig pala nito sa malapit si President Pierce at pumunta doon para makitang tumatahol ito sa ilang aso sa isang lugar dahilan para makalayo siya sa bagon ng tren nang hindi niya napapansin. Hinanap siya ni Arthur at sinubukan na ibalik sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad ay tinambangan sila ng isang partido ng katutubong Amerikano. Dahil mayroon siyang dalawang armas, ginamit ni Arthur ang isa upang ipagtanggol ang sarili at ibinigay naman ang isa kay Alice na hinihimok siyang wakasan ang mga bagay para sa kanyang sarili kung siya ay mamamatay dahil ito ay mas mainam kumpara sa makuha siya ng mga katutubo na maaari siyang ilagay sa nakakakilabot at masakit na parusa. Si Arthur ay isa palang bihasang manlalaban dahil nagawa niyang takutin ang mga katutubo gamit ang mga tumpak na putok. Ngunit nang sa tingin niya ay tapos na ang lahat, bigla siyang nilapitan ng isang mandirigma at pinabagsak siya ng mabilis. Habang nagpapanggap na walang malay, hinintay ni Arthur na lumapit ang katutubong Amerikano at binaril ito bago bumalik sa tabi ni Alice upang malaman lamang ang pinakamasamang balita. Inisip pala nito na patay na siya kaya ginamit nito ang pistol ng eksakto tulad ng sinabi niya sa kanya kanina. Matapos siyang takpan ng kanyang Amerikana, nagsimulang bumalik si Arthur sa bagon kasama si President Pierce habang iniisip kung ano ang sasabihin niya kay Billy. Sa ibang kalsada, 5 tao ang sumakay sa isang karwahe papuntang Fort Morgan. Pagkatapos kumanta sa halos buong biyahe na ikinakainis ng lahat ng nakasakay, ipinaliwanag ni Thigpen na madalas silang naglalakbay ng kanyang partner na si Clarence sa rutang ito na may dalang kargamento, na tinutukoy ang isang bagay sa bubong nang hindi sinasabi kung ano ito. Ngayong sa wakas ay tumigil na sa pagkanta si Thigpen, nagsimula ang isang pag-uusap sa pagitan ng mga manlalakbay na nag-udyok sa matandang nakasuot ng mabalahibong damit na tinatawag na fur trapper na magsalita tungkol sa kanyang nakaraang relasyon. Tungkol nito sa isang katutubong Amerikano na tinatawag na Hank Papa na babae na nagtagal kahit na hindi sila nakakapagsalita ng wika ng isa't isa, dahil sa tingin niya ay lahat ng tao ay magkatulad sa kanilang pangunahing pangangailangan. Si Lady Benjamin na isang debotong Kristiyano ay nasaktan sa ideyang ito at nagpapaalala sa lahat na mayroon lamang 2 uri ng tao, ang mabuti at ang nagkakasala. Dahil dito ay nagkaroon ng argumento tungkol sa kalikasan ng tao na sinamahan din ng Frenchman na si Rene, ngunit nagkomento lang sina Thigpen at Clarence dito na mas pinipiling manood ng may kasiyahan. Nang tanungin ni Rene kung nanatili bang tapat si Lady Benjamin sa kanyang asawa habang namumuhay ng magkahiwalay sa loob ng ilang taon, nagalit si Lady Benjamin kaya hindi na nila nakontrol ang galit niya. Dahil dito ay nilabas ni Rene ang kanyang ulo sa bintana at sinubukan na hilingin sa driver na itigil ang karwahe ngunit hindi ito huminto, na nag-udyok kay Thigpen na ipaliwanag na ang patakaran ng kumpanya ay hindi nagpapahintulot sa driver na huminto sa anumang kadahilanan. Para mapakalma si Lady Benjamin, nagpasya si Clarence na kumanta ng isang bittersweet na kanta na matagumpay na nakakatulong sa babae ngunit nagpaiyak din kay Thigpen. Dahil nagtataka tungkol sa 2 misteryosong lalaking ito, hiniling sa kanila ng fur trapper na sabihin kung ano nga ba ang kanilang trabaho at ipinahayag ni Thigpen na sila ay mga bounty hunter. Ang kanilang pagtutulungan ng magkasama ay walang palya, si Thigpen ay ginugulo ang kanilang target sa pamamagitan ng mga kwento habang si Clarence ay mabilis itong pinapatay.
Inamin din ni Thigpen na gusto niya silang pinapanood na namamatay dahil may maganda sa mga ekspresyon ng kanilang mga target. Nang marinig ito ay halatang kinikilabutan ng iba pang tatlong pasahero, na ngayon ay natatakot sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang destinasyon. Nang makarating na ang karawahe sa Fort Morgan, kinuha ni Thigpen at Clarence ang kanilang kargamento na lumalabas na isang katawan saka pumasok sa hotel kung saan tutuloy ang lahat. Si Renee, Lady Benjamin, at ang trapper ay natagalan sa pagbaba dahil gustong maging maingat ngunit sa kalaunan ay pumasok din sila sa hotel at isinara ni Renee ang pinto sa likuran nila pagkatapos panuurin ang pag-alis ng karwahe, na napagtanto na walang daan palabas kung sakaling kailangan nila ito. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!